kilala sa ilang mga propesiya ng maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan, tulad ng pag-akyat sa kapangyarihan ni Hitler o ang kamatayan ni Queen Elizabeth II. Ang Pranses na si Nostradamus ay muli na namumuhay ng ilang mga pangako para sa darating na taon 2024. At ang katotohanan na hindi ito kabutihan, sa gitna ng maraming pangako niya, inaasahan ang mga likas na kalamidad at ang kamatayan ng isang napakahalagang personalidad. Kahit na hindi lahat ng kanyang mga prediksyon ay nangyayari, maraming mga tao ang naniniwala sa kanyang mga prediksyon. Tinuturing na ang mga hula at pinag-aaralan ng ilang taon ng maraming mga eksperto. Nagbibigay ito sa atin ng isang alalahanin na kinabukasan na maaaring magdulot ng mga pagbabago para sa katauhan sa taong 2024. Halimbawa, ayon kay Nostradamus, maaari tayong maka-experience sa susunod na taon na maaari magdulot ng pamamaalam kay Pope Francis na sa kanyang 86 taong gulang ngayong 2023 ay dumaan na sa ilang mga problema sa kalusugan. Iba pang mga pangakong 2024 ni Nostradamus. Sa kabilang banda, inihula ng Pranses ang pagsisimula ng isang bagong digmaang pandaigdig 79 taon pagkatapos ng ikalawang digmaan. Maaari ang tinutukoy niya dito ay ang nangyari sa Ukraine o ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan na maaari magdulot ng mas maraming bansa na sumali sa labanan. Isa pang hula ni Nostradamus ay napapahiwatig ng pag-unlad ng pagbabago ng klima sa taong 2024, isang bagay na magdudulot ng mas maraming aberasyon sa panahon kasama ang malalakas na bagyo o pagtaas ng temperatura. Ito rin ay magiging isa pang hakbang sa mga initang alon na mas nagiging madalas, isang bagay na nakita na ngayong 2023. Sa wakas, iniisip ng Pranses na sa susunod na taon ay magkakaroon ng malakas at mapanganib na lindol sa mundo na magdudulot ng pagkawala ng libu-libong buhay. Bagamat hindi itinukoy ang lugar, nagpapahiwatig ito na nangyari kamakailan lamang sa Morocco kung saan libu-libong tao ang nawalan ng buhay dahil sa malupit na lindol sa Maraki at mga kalapit na lugar. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ni Nostradamus. Ngunit para sa akin, hindi ako naniniwala na siya ay totoong propeta dahil siya ay nagpa-practice ng sorcery. Ibig sabihin, hindi mula sa ating Panginoong Diyos ang kanyang mga prediksyon kundi sa kasamaan. Ngunit ganun pa man, binabanggit sa banal na kasulatan, particular sa Revelation, na magkakaroon ng matitinding kapighatian sa ating mundo na hindi pa nararanasan kahit kailan. Katulad na lamang ng mga earthquakes na talagang mahahati sa tatlo ang lahat ng lungsod na binabanggit sa Revelation chapter 16, at ganoon din magkakaroon ng hindi inaasahan na mga pangyayari bago darating ang ating Panginoong Diyos. Ngunit ganoon pa man, binabanggit sa unang Pedro 5 verse 6-7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tunay nga mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay sobrang nagmamalasakit sa atin. Ibig sabihin, nais niya na tayo ay magpasakop sa Kanya ngayon na, sapagkat baka huli na ang lahat kung bukas pa natin ipapasakop ang ating buhay. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan kung wala ang Diyos sa atin ngayon. Nawa, isipin mo kaibigan at huwag nang mag-alinlangan pa na ipasakop mo ngayon ang iyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga pangako mo ninyo na basta kami Panginoon ay magpapasakop sa inyo. Ano man ang mangyari sa amin sa inaharap, ay pagkakatiwala po namin ang aming buhay sa inyo at magiging panatag po ang aming loob sapagkat kayo Panginoon ang siyang mag-aalaga sa amin. Panginoon, kami po ay nasa mundo na kung saan ay hindi na po namin maintindihan ang mga nangyayari dito. Tulungan kami Panginoon na isaalang-alang ang langit na bayan at tulungan kaming araw-araw na magpasakop sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.